Oh, okay. Tayo po ay magsimula na po tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Okay. Mamaya na ulit tayo magkwentuhan. Ano po? Napakasarap kasi po makasama ang ating mga kapatid. Tama po ba? Okay. Glory to God. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Purihin po kayo. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po, Panginoon. Binigyan mo na naman kami ng pagkakataon na ikaw po ay aming mapapurihan, mapasalamatan, madakila sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa binibilihong ito, God. Patuloy nga po, Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa. Bigyan niyo po kami ng sapat na kakayahan upang ikaw ay patuloy na papurihan, Panginoon. Sa aming pag-awit, Panginoon, ikaw lamang ang may taas, Lord God. Hallelujah. So mga kapatid namin parating pa lang po, Lord, ingatan niyo po sila. At sa pagdating na, Lord, sama-sama kami magpupuri sa iyo, Panginoon God. Tunay nga, Lord, ano man po nakita niyong karumihan sa aming puso at isipan, Panginoon, Lord, tanggalin, patawarin niyo po kami upang maging karapat-dapat ang aming mga papuring ito, Panginoon God. Lord, salamat. Salamat, O Lord God. Maraming salamat. Thank you, Lord, sa lahat-lahat na binibigay mo po sa amin. Salamat po sa buhay na binibigay mo po sa bawat isa, sa kalakasan, sa mga favor, O God. Thank you, Lord. Hallelujah. Tunay, Panginoon, hindi po namin kayang tapatan ang mga binigay mo. Pero salamat dahil, Lord, nandiyan palagi ang pagmamahal mo, ang iyong pangunawa, ang iyong pagmamahal, O God. Salamat po, God. Hallelujah. Lord, sa gabi ito, kami po magpupuri. Nawa, Panginoon, ang aming pagpuri ito ay maging mabaong sa aming handog sa iyo, God. Hallelujah. Patuloy na ikaw lamang ang may taas, mapapurihan, mapasalamatan at madakila. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang dalangin. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Pakibati nyo nga po yung mga katabi nyo na magandang gabi. Sa kabila naman po, malamig na gabi. Malamig po ba? Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngayong gabi po tayo ay sasamba at magpupuri sa Panginoon. At alam nyo ba mga kapatid, ang iyong pagsamba ay depende kung paano mo nakikilala ang Diyos sa buhay mo. Tama po ba? Kaya deserve ng ating Panginoon ng tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan. At kung paano mo siya nakikilala sa buhay mo, maipapakita mo yun sa pamamagitan ng pagsamba mo. Kaya ngayong gabi, dapat nakahanda ka na magpuri, sumamba, pumalakpak, magpasalamat sa ating Panginoon. Amen! Amen! Dapat kaya nyo igalaw-galaw yung mga katawan nyo para sa Panginoon. Tama po ba? Amen! Hallelujah! Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Itaas natin sa ating Diyos ang ating papuri at pagsamba. Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa gabi nito, Lord God. Tunay nga po, Diyos, na Ikaw ay dakila, Panginoon. Ikaw ay tapat sa aming mga buhay, Panginoon. At ngayong gabi, O Diyos, Lord, nais po namin, Panginoon, ay ialay sa iyo, Panginoon, ang pagsamba na nararapat, Panginoon, para sa isang dakila, tapat at tunay na Diyos, Panginoon, na kumikilos, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah! Salamat, Panginoon! Hallelujah! Samahan po kami ng banal mong Espiritu, O Diyos, sa aming pag-awit, sa aming pagpupuri, sa aming pagsamba. Panginoon, ipaalala nga po ng banal na Espiritu ang lahat ng iyong mga ginawa, Panginoon, sa aming mga buhay, simula't simula pa, O Diyos, na nakakilala kami sa iyo hanggang sa mga oras na to, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na ikaw po ay tapat, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya nga po, O Diyos, ngayong gabi, nais namin na awitan ka, sambahin ka, papurihan ka at pasalamatan ka, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sige po, tayo ay umawit sa ating Panginoon. Ang kadakilaan ng ating Diyos ay ating ipahayag sa pamamagitan ng ating mga bibig, sa pamamagitan ng ating mga kamay. Hallelujah! Hallelujah!
Sige po, itaas natin ang ating mga kamay para sa ating Diyos. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay dakila, Lord God. Kadakila ng Diyos na Hari, aming ihahayag. Magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasam ang iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Minsan pa, kadakilaan ng Diyos na Hari. Kadakilaan ng Diyos na Hari, aming ihahayag. Magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasam ang iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilan mo, Jesus. Pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilan mo, Jesus. Pupurihin ka, O Jesus. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilan mo, Jesus. Katapatan, katapatan at kadakilan mo, Jesus. Katapatan, katapatan at kadakilan mo, Jesus. Jesus, dakila ka, sa buhay ko'y itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, dakila ka, sa buhay ko'y itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, Jesus, dakila ka, sa buhay ko'y itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba.
sa buhay ko'y itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, dakila ka, sa buhay ko'y itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, Jesus, dakila ka, sa buhay ko'y itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, dakila ka, sa buhay ko'y itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka. Hallelujah! Sige po, itaas natin sa Panginoon ang ating mga papuri. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na ipinapahayag mo po ang iyong kadakilaan, Lord, sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa banal mong Espiritu, Lord God, na tinutulungan kami, tinuturuan kami, nakilalanin ang pagkilos mo sa mga buhay namin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sa lahat ng panahon, O Diyos, Ikaw ay Diyos, at Ikaw ay Diyos na tapat sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at pagkas, O Diyos. O Diyos, wala nang kapantay sa kabutihan mo. Hallelujah. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas, O Diyos.
Diyos. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di magbabago, di magbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di magbabago, di magbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Awitin mo mula sa puso, di magbabago. Di magbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di magbabago ang Diyos. Di magbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di magbabago, di magbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka, Panginoong Jesus. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Magliwanag ka, Panginoon. Hallelujah. Oh, Panginoong Jesus, salamat sa katapatan mo. Aawitin ko
aming mga puso, Panginoon, ang awit ng aming pagsamba, O Diyos. Sa gabing ito, Panginoon, dinggin mo, O Diyos, ang tinig ng iyong mga anak. Hallelujah. Hallelujah. Oh, ika'y tapat, Panginoon. Hallelujah. Kapatid, alalahanin mo lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay mo sa mga oras na to. Saka natin sabihin na hindi tayo dapat magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos, dahil napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Simula't simula pa, Lord, tapat ka na, Panginoon, sa amin. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Oh, salamat, Panginoon. Aawitin namin ang kadakilaan mo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ika'y tapat sa habang buhay. Salamat, Panginoon. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti, Panginoon. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Muli mong awitin, ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ikaw ay mabuti, Panginoon. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako
kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, Panginoon. Ika'y tapat sa habang buhay. Diyos. Ika'y mabuti magpakay ng man. Hanggat ako ay nabuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Awitin namin, Panginoon. Napakabuti mo. Dakila ka, O Diyos. Salamat. Sige kapatid, awitin mo ang awit ng iyong puso para sa Panginoon. Oh, ika'y tapat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Bago pa man, Panginoon, sa simula pa lang, ika'y tapat na, O Diyos, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. 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 Oh, aawitin namin ang kabutihan mo, O Diyos. Aawitin namin, Panginoon, ang awit ng mga espiritu namin para sa iyo, Panginoon. Sasambitin namin, O Diyos, ang kadakilaan mo, Lord God, sa aming mga buhay. Dahil inihahayag mo, Panginoon, kung sino ka, gaano ka kabuti, gaano ka katapat, Panginoon, gaano ka kadakila, O Diyos, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah! Kay tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Habang kami ay nabubuhay, O Diyos, sasambitin namin, Panginoon, ang kabutihan mo, katapatan mo, Lord God, sa aming mga buhay. Hallelujah! Aawitin namin, Panginoon, ang awit ng mga puso namin para sa iyo, Lord. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, dahil napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Isang hari, Panginoon. Isang dakilang Diyos na nagmahal, Panginoon. Lord, ginawa niyo ang lahat para sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuting magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Salamat, O Diyos, sa maliliit na bagay at malalaking bagay, Panginoon. Ikaw ay tapat. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan pa, ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ikaw ay mabuti, Panginoon. Ika'y mabuting magpakailanman.
ko ang kabutihan ng Diyos. Sa awitin ko, Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong pagkalinga sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil nananatili, Panginoon, ang katapatan mo sa aming mga buhay. Hallelujah! Pumalyaman kami sa aming paglilingkod, Panginoon. Manghihina man po kami sa aming mga pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Pero nariyan ka, nananatiling tapat, Panginoon, na humahawak po sa amin. Salamat, O Diyos. Sa gabing ito, Lord, wala po kaming ibang nais itaas. Wala kaming ibang nais dakilain at kilalanin, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo ang lahat, Panginoon, ng mga papuri, pagsamba, pasasalamat. Lord, ihayag niyo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ang pagkilos mo, O Diyos, sa mga buhay po namin, Lord God. Hallelujah. Banal na Espiritu, samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Buksan niyo po yung aming mga puso, Panginoon. Buksan niyo po yung aming mga pandinig, Panginoon, para po sa iyong salita, Lord God. Samahan mo kami, Panginoon, sa bawat oras po, Lord God, ng aming mga buhay. Hallelujah. Pinupuri ka po namin, sinasamba ka po namin, dinadakila, pinaparangalan, sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah! God is good! Hallelujah! Hallelujah! Napakabuti ng Diyos. God is faithful. God is awesome. Hallelujah! Naranasan nyo na po ba yung nanghihina kayo sa presence ni Lord? Hindi nyo makontain ang presensya ng Lord. Come on, church! Let's worship the Lord! Hallelujah. God is faithful. God is good. I will sing of the goodness of the Lord forever. Hindi man ako magaling kumanta, but God knows the deepest desires of my heart to worship Him, to give Him the best. Hallelujah. Tayo po ay magsisimula na sa hallelujah, pagpapalit na nagawa sa krus. Hallelujah. Si Jesus ay pinarusahan upang tayo ay mapatawad. Si Jesus ay nasugatan upang tayo ay gumaling. Hallelujah. Si Jesus ay ginawang kasalanan sa ating mga kasalanan upang tayo ay gawing matuwid sa kanyang katuwiran. Si Jesus ay namatay sa ating kamatayan upang tanggapin natin ang kanyang buhay. Ginawang sumpa si Jesus upang pumasok tayo sa pagpapala. Dumanas ng kahirapan si Jesus upang makahati tayo sa kanyang kasaganaan. Binuhat ni Jesus ang ating kahihiyan upang makabahagi tayo sa kanyang kaluwalhatian. Si Jesus ay dumanas ng ating pagtanggi upang mapasa atin ang pagtanggap ng Ama. Si Jesus ay hiniwalay sa pamamagitan ng kamatayan upang tayo ay maikabit sa Diyos magpakailanman. Ang ating lumang pagkatao ay namatay na sa Kanya upang ang bagong tao ay mabuhay sa atin. Hallelujah!
Sabihin po ng mga naligtas, ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu, iniligtas, nilinis at binanal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay instrumento ng katwiran, inilaan sa Diyos para sa paglilingkod sa Kanyang kaluwalhatian. Ang dyablo ay walang puwang sa akin, walang kapangyarihan laban sa akin, walang karapatan sa akin. Lahat ay sinaayos sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Nagapi ko si Satanas sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng aking patotoo. At hindi ko inibig ang aking buhay hanggang kamatayan. Ang aking katawan ay para sa Panginoon at ang Panginoon ay para sa aking katawan. Hallelujah. Walang iba kundi ang dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinubos sa kamay ng dyablo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, lahat ng aking mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay patuloy na nililinis mula sa aking mga kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay pinawalang sala, ginawang matuwid para bagang hindi nagkasala. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay binanal at inilaan sa Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay may lakas ng loob na pumasok sa presensya ng Diyos. Ang banal na dugo ni Jesus ay patuloy na sumisigaw sa Diyos sa langit para sa akin. Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po muna natin ang Panginoon para sa pagsamba po. Hallelujah. Bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, O God. Dakila ka kailanman, Panginoon, O God. Lord, dalangin namin, Panginoon, O God, na gawin mong karapat-dapat, Panginoon, aming puso, aming pandinig, Panginoon, O God. Patuloy, O Diyos, na Ikaw ang siyang mangusap sa bawat isa, Panginoon. Patuloy, Lord, na itago mo ko, Panginoon, at Ikaw ang siyang makita, Ikaw ang siyang madakila, Panginoon, O God. Lord, patuloy, O God, na personal, Panginoon, ang pananampalataya. Kay Lord, personal kang kikilos sa amin, Panginoon. Personal kang mangungusap, at personal, Panginoon, O God, ang iyong pagkilos, Panginoon, sa aming buhay. Kahit sa aming pag-aaral, Panginoon, O God, nawa, Panginoon, O God, na kami, O God, ay samahan mo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpak po natin si Lord. Ayun, gandang gabi po sa lahat. Bali, basahin po muna natin yung salita ng Diyos. Hallelujah. Sabi po sa Daniel 3, verse 13 to 18. Sabi po, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it, and He will rescue us from your hand, O King. But even if He does not, we want you to know, O King, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Thank you, Lord, sa iyong salita, Panginoon. Ating pamagat po, I know the God I serve.
So, pag sinabi pong I know, it is ano po yun, personal. Bali po, ang pagkakilala natin sa Panginoon, magkakaiba po tayo ng sukat ng pananampalataya. Hindi ko alam po ang bawat laman ng bawat puso ng isa sa atin. Hindi nyo rin po alam kung ano laman ng puso ko. Pero ang salitang I know the God I serve, it is nag-speak po sa personal na pananampalataya ng isang tao. Kaya sa ating pag-aaral po ngayon, si Lord at ikaw lang nakakaalam ng ating pinag-aaralan at kung paano mo siya nakikilala sa buhay mo at kung paano mo siya pinaglilingkuran sa buhay mo. Bago po tayo magsimula, gusto ko lang po magkwento nung nagtatrabaho po ako dati sa NIDEC Subic Philippines, isa po sa malaking kumpanya sa SBMA po yun. Paggawa po siya ng hard disk na computer, baseplate po yun. At nung na-hired po kami doon sa aming batch po, puro mga bago kami. Dumaan po ang inorient kami about sa company. At sinabi nila doon yung pangalan ng may-ari ng kumpanya. Natatanda ko pa yung pangalan nun Shigenobu Nagamori. It's a Japanese company po siya. So na-deploy na po kami, napunta po kami sa molding department. At nung dumadaan po yung mga araw, kilala lang po namin yung may-ari sa pangalan. So, siyempre hindi namin alam yung pasikot-sikot doon sa molding department. Meron pala doon na organizational chart. Yan. So, lumipas po yung mga araw, nagkaroon ng audit. At kilala lang namin yung presidente, ay yung may-ari sa pangalan. So, nagbigay sila yung mga auditor ng picture. Kahit isa sa amin, walang may kilala. Kasi nga hindi kami tumitingin doon sa organizational church. At hindi namin na yung araw-araw na ginawa ni Lord doon sa company na yon, palagi palang dumadaan doon yung may-ari na naka-uniform na nagdi-disguise siya ng uniform ng isang manager or supervisor. Pero doon sa line namin, lagi dumadaan, hindi namin kilala kung sino siya. Binabati namin siya, pero hindi namin alam, yun na pala yung may-ari. Yun na pala yung nagpapasahod sa amin, nagbibigay ng incentive, at walang may alam. So, yun po, minsan kasi, minsan nagtatrabaho tayo, pero hindi natin alam kung sino nagpapasahod saan. Hindi natin alam kung sino yung may-ari. So, ang ano ko lang po doon is, kailangan pala kilala mo yung may-ari din. Kung sino, para dumaan mo siya sa harap mo, kaya mong babatiin mo siya. Katulad doon sa paglilingkod natin sa Lord, sabi niya dito kapag tayo daw ay naglilingkod sa Lord, dapat hindi lang impormasyon yung pagkakilanlan mo sa Kanya. Naririnig natin siya sa mga preaching, sa salita ng Diyos na naririnig natin. At yun, impormasyon yun bilang sa atin. Pupasok sa intellect natin. Pero hindi rin din daw dapat siya narinig mo lang siya sa mga kapatiran natin. Ang pinaka-importante daw din doon, yung salita ng Diyos, naranasan mo siya sa buhay mo. Diba? Nakilala mo siya, kumikilos siya sa buhay mo, at nagpapakilala siya base sa karanasan mo sa Kanya. So, paborito ko itong salitang karanasan kasi ang isang testimony ng isang Kristiyano, base yon sa karanasan mo sa Panginoon. So, very personal po siya. Naalala ko yung sinasabi ni Pastor Asus pag nag-ano siya sa kadre, masarap na may mga testimony ka sa buhay. Kasi yun yung laman ng pagiging isang Kristiyano mo eh. At lalong lumalabas yung, pag napipiga sa isang sitwasyon ng isang Kristiyano, doon lumalabas yung tunay na katas ng pagiging isang Kristiyano. Diba? Madali kasi sabihin na maglingkod, praise the Lord pag nasa okay na sitwasyon ka. Pero ang tunay na isang labanan bilang isang Kristiyano pag nadoon ka na sa sitwasyon ng problema, ay napakahirap. Ako po nagsasabi, matatawag mo si Lord, talagang doon ka talaga na yung tipo mo na talagang mapapaluhod, mapapaiyak at mapapaluha ka para lang ang Diyos tawagin mo pag nandoon ka sa sitwasyon. At sabi po dito, kilala mo dapat si Lord, dapat kilala mo siya bilang pinaglilingkuran mo sa buhay mo kasi mahirap pinaglilingkod ka na pala sa tao. Yun ang pinakamahirap bilang isang Kristiyano eh. Yung piniplease mo na lang yung tao. Yun ang pinakamahirap. Kailangan kay Lord daw tayo nakapokus at si Lord na lang ang ating pinapupurihan. Kasi mahirap daw kapag pwede kasing maligaw yung natin pananampalataya natin kasi minsan baka sa tao na pala tayo naglilingkod, hindi sa Diyos. At sabi po dito,
Dapat daw yung may malalim tayong ugnayan at pagkakakilanlan sa Panginoon. Dahil iyon yung karanasan, kailangan may personal encounter. Katulad nito, ako, hindi nyo ako kilala bilang karanasan ko sa Panginoon, hindi ko rin alam kung ano yung naging mga karanasan nyo sa Panginoon. Hallelujah. Sabi po dito sa pag-aaral natin, yung binasa pong verse natin, yun po yung kwento kwento nitong tatlong ito, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Sino po ba sila? Bigyan po muna natin ng background kung sino po sila. Sabi po dito sa Daniel, chapter 1, verse 6 to 7, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah were four of the young men chosen, all from the tribe of Judah. Galing daw po sila sa Judah. The chief of staff renamed them with these Babylon names. Pinalitan daw yung pangalan nila. Si Daniel, ginawang Belshazzar. Si Hananiah is ginawang Shadrach. Si Mishael ay ginawang Meshach. And Azariah was called Abednego. Sila daw po yung mga galing mga bihag, galing Judah. So doon sa binasa po nating verse kanina, bago po nangyari yung incidenteng yun, may mga tao, ito hindi natin maiwasan, minsan may mga taong hindi gusto sa atin. At hahanap sila ng paraan para maipabagsak ka. At base po doon sa binasa ko nun yan, maiintindihan mo naman sila kasi iba yung Diyos na kinikilala nila sa kinikilala mo. So, itong mga taong to na nagpabalak silang pabagsakin, dahil nga bago nangyari yung insidente na yung binasa nating verse kanina, kasi nga sila yung mga taga-Babylon. So, ibang paniniwala na sila sa Diyos. Ang kinikilalang Diyos ng mga Israel at Judah ay mapagmahal. Pero sila hinahanapan nila ng butas para mapahamak ng tatlong ito. So sabi po dito, sa verse na binasa natin, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it, and He will rescue us from your hand, O King. But even if He does not, we want you to know, O King, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set. Nung inaalam ko po dati itong pinagmulan ng faith nila, kasi nagtataka ako bakit napakatindi ng ng pananampalataya nila. Kasi on the spot na talagang papatayin sila, ihahagi sila sa nagniningas na furnace. Ang hirap kayo sa may furnace, nagtrabaho po ako sa NIDEC Molding Department, yung isang furnace po na tinulusaw namin na aluminum, kala mo laba. So pag pinaplux po namin yon para ma-purify yung pagiging kailangan mong haluin mano-mano, nakaharap, kailangan apron shield ka, naka face shield na salamin, tsaka kailangan meron pa isang doble. Sobrang init, ganun kainit yung furnace na to. So nagtataka ako dun sa pananampalataya nitong tatlo, ano yung origin ng pananampalataya nila, kasi may malalim na pinagmulan yung pananampalataya nitong tatlong to kasi hindi basta-basta, kasi kamatayan nag-aabang sa kanila. So nakaka-amaze yung yung testimony nila, kasi kayang-kaya nilang pangatawanan yung pananampalataya nila. Andun sila mismo sa sitwasyon ng doon sila sa sitwasyon talaga ng problema or kamatayan, 'di ba? 50-50 yung buhay nila. So pinag-aralan ko yung pinagmulan nila, galing sila sa tribe ng Judah. So sabi ko, bakit ganito kalaki yung pananampalataya itong tatlong to na kahit kamatayan, kaya nila panghawakan yung pananampalataya nila. So, yung isa sa tribe ng Judah sila nanggaling, at alam ko na sa tribe ng Judah, may mga dineclare si Lord na prophecy sa darating na Messiah. Sabi ko, siguro itong dahilan kung bakit malakas ang pananampalataya nila. So, pinag-aralan ko na naman, natagpuan ko yung declaration ni Abraham sa mga anak niya sa per tribe. So yung binasa ko yung declaration ni Abraham sa kapalaran ng anak niya kay Judah, sabi dito sa Genesis 14 verse 8 to 12, may pinangako doon na sagisag na lakas at kapangyarihan magpakailanman. So sabi ko, baka siguro kasi sila Shadrach, Meshach, Abednego at Daniel is mga wise na tao at matatalino. So sabi ko, doon kaya ang pinagmulan ng pananampalataya nila. So binasa ko na naman na baka siguro pinaghahawakan nila dahil galing sila sa lahi ni David at may pinangakong tagapagligtas sa lahi ni David. Pwede rin naman, sabi ko. So, inaano ko siya kasi mahirap alamin kung ano yung pinagmulan ng pananampalataya nila. At sabi ko,
may karunungan sila na basahin yung salita ng Diyos. Kasi nasa na sila, Book of Daniel, so marami silang books na na-compile na yung na nabasa sa ni Moses. Pero mali pa rin ako kasi ang nga po pala, ang pananampalataya is personal. So sabi ko siguro may ginawa si Lord na kakaiba sa buhay nila na hindi na binanggit sa Bible bago mangyari itong incident na to. Kasi hindi basta-basta yung yung pananampalataya, binibuild yan ng panahon. Yung trust mo kay Lord at yung pananampalataya mo, hindi basta-basta yun Hindi instant dadating yun. So susukatin Lord yung pananampalataya mo. So sabi ko, medyo ako napaya ako sa Panginoon. Sabi ko, hindi nga pala Lord. Ang ginawa nilang tatlo to, may ginawa kang dakilang bagay na karanasan sa buhay nila. Kaya sila pinanghawakan yung sitwasyon na yan na maglilingkod kami sa Diyos namin. So, sabi po dito, ang tapang na pahayag na binitawan ni Sarap, kasi mahirap magbitaw ng ganyang salita, lalo na hari yung sasabihan mo. At during that time, yung hari po yun si King Nabucodonosor. So, hari ng Babylon yun. Magkamali ka lang ng sasabihin, talagang papatayin ka. So, at sabi po dyan, tayo ay mapalad kasi binabasa na lang natin yung karanasan nila. So, yung mga karanasan na yun, nababasa natin, nagiging parang natin sa buhay natin na sa sitwasyon nila. Wala pa nga ako sa sitwasyon nila Bakit na ako sumusuko sa buhay? Sila, na talaga on the spot. Death or di ba? Ganun yung kalakas yung pananampalataya nila. Nung binabasa ko to, nahiya ako sa Lord. Sabi ko, o nga Lord, ganun ka yung faith nila kasi nasa sitwasyon na sila mismo na papatayin sila. At binabasa ko na lang ngayon at wala pa ako sa sitwasyon na ganyan. Pero sabi nga lagi ng preaching ni Pastor Alex, nasa end times na tayo. Pwede mangyari sa atin yung mga ganyang sitwasyon. So kailangan maging handa din tayo. Kasi marami nang lumalabas sa mga pinapanood natin na nasa end times na tayo. So may posibilidad na mangyari sa atin yung ganyan. At kung lulubin man ni Lord na ganun mangyari, alam natin kung anong gagawin natin. Kasi nakita natin itong mga ginawa ni Lord sa buhay nila. At sabi dito, yan po, itong tanong na po nito, isang importanteng tanong sa buhay ng paglilingkod natin sa Diyos. Sabi niya, how can I know more the God I serve? Paano mo daw malalaman o makikilala yung Diyos na pinaglilingkuran mo sa buhay mo? Importante ito, tanong po ito sa buhay ng isang naglilingkod na nananampalataya. Kasi sabi ko kanina, pwede kang mapahamak kapag hindi mo kilala yung Diyos na pinaglilingkuran mo. So mamaya sabi mo nga sa tao ka na naglilingkod at hindi na sa Diyos. So pinapaka-importante yun. Sabi nga, walang sinabi si Lord na di ba? Follow the church. Follow mo si kapatiran. Follow mo si pastor. Kasi sabi nga, naalala ko yung sabi ni Pastor Tito, huwag ka bintigdan mo kasi pag napagalitan ka namin, pwede kang magtampo. So totoo yun. Kunyari, nakatingin tayo minsan, wag daw natin titignan yung mga pastor, yung mga leader, o yung church. Kasi once na nagkamali sila at nasaktan ka, pwede kang matisod. Sabi ni Lord, follow me. Follow Jesus, fix your eyes on me. So yun ang pinaka-importante. Kay Lord ka titingin kasi ang mga pastor, mga leaders, or ang church, pwede magkamali yan. So, sa kanila ka nakatingin at nagkamali sila, yari ka. Pwede kang mawala sa church. Pero kung kay Lord ka nakatingin, kahit mapagalitan ka, mapagsabihan ka, at kay Jesus ka nakatingin, so magpapatuloy ka pa rin. Di ba? Amen. Sabi po dito, kung gaano mo daw kakilala si Lord sa buhay mo, ganun siya kikilos sa iyo. Amen. So, sabi po dito, paano mo daw makikilala ang Diyos sa buhay mo na pinaglilingkuran mo? Sabi po sa Psalms 103, sabi niya, know that the Lord is God. He made us. We belong to Him. We are His people and the sheep He tends. Sabi niya, kilalanin mo daw na yung Panginoon na pinaglilingkuran mo ay Diyos. Kung alam mo na yung pinaglilingkuran mong Diyos, yung Panginoon na pinaglilingkuran mo ay Diyos, ibig sabihin, He is lahat ng bagay kaya niyang gawin. Makapangyarihang Diyos siya. So, kailangan mo alamin daw yung supremacy niya. Pag supremacy is powerful. So, pag yung Panginoon mo daw na pinaglilingkuran, kailangan kilala mo daw siya bilang isang Diyos. Kasi sa Diyos, walang imposible. Sabi po sa Luke 1:37, for with God, nothing is impossible. So, kailangan, doon sa Diyos na pinaglilingkuran mo, kailangan daw, kilala mo siya bilang isang Diyos na walang imposible. So, personal po din po yun.
Hindi ko po alam kung anong mga pagkakilala natin sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Pero ako naniniwala ko na ang CHTM, ang pinaglilingkuran nila ay Diyos na supernatural. Kayang gawin ang lahat ng bagay. So, sabi niya, know the Lord is God. At sabi niya, He made us. So dapat alam mo na si Lord nilikha ka. So He is your divine creator. So kailangan ang pagkakilala mo sa Diyos, bukod sa siya ay Diyos, siya rin ay creator mo na lumikha sa iyo. So dapat open din ang isip natin na hindi lang siya Diyos na supremacy, makapangyarihan, kundi siya rin yung lumikha sa iyo. Sabi nga sa Isaiah, di ba? Nasa loob ka pa lang ng tiyan ng nanay mo, alam ka na niya, kilala ka na niya. So ibig sabihin, alam niya ang lahat ng bagay sa buhay mo. At ang sabi po niya dito, we belong to Him. So ito kailangan alam mo rin na galing ka sa Kanya. Sabi nga, di ba, apart from Him, we are nothing. Wala tayong kwenta. Wala tayong kwenta sa buhay na ito kung nakahiwalay tayo sa Panginoon. So sabi niya, apart from Him, we are nothing. So kailangan, alam mo na galing ka sa Kanya. At dapat sabi dito, dapat alam mo kung sino ka sa mata ng Diyos. Sabi niya din kasi dito, we are His people. Alam mo dapat na tao ka ng Diyos. Once na pumasok ka sa kawan ng Diyos at tinanggap ka ni Lord, sabihin, sa isip mo dapat, alam mo na tao ka na ng Diyos. So once na tinanggap mo si Kristo, sabi niya, we are children of God. At sabi niya, the sheep He tends. So sino ba yung shepherd natin? Si Jesus. So dapat alam mo, natupa ka ng Diyos. Once na inaccept mo si Jesus as your personal Lord and Savior. Dapat alam mo rin, naalala ko, nakipanood ko sa may Facebook yung isang shepherd. So pinuntahan siya ng mga bisita niya. Ang daming tupa. So nagsisigaw yung isang babae. Hindi lumilingon yung mga tupa. Hindi lumilingon yung mga tupa. Mayroon na namang isang babae sumisigaw. Kung ano-anong style ng tawag. Ayaw pa rin lumingon ng mga tupa. Pero nung shepherd yung dumating, isang ganun lang, nagsipagtinginan sila. Tapos tinawag niya uli, nagsipaglapitan sila. So ganun daw din tayo. Dapat alam daw natin yung tinig ng Panginoon. Di ba? Hallelujah. Isa po sa mga version po na binasa natin. Ito po. Sabi din daw po sa Psalms 46 verse 10, para mo daw lalo pang makilala ang Panginoon, be still, know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. Sabi niya, manatili ka, isi ka lang anak. Sabi niya, kalma ka lang, be still. Sabi niya, know that I am God. So sabi niya, di ba Diyos ako? Sino ba yung I am na tinutukoy dyan? Ako yun, I am. So hindi mo kayong sukatin sa pamagitan ng isang pangalan lang. Pag sinabing I am, talagang kung anong bagay, anong klaseng karanasan may tatawag mo sa Kanya. Kasi hindi mo nga siya kayang i-contain sa isang pangalan lang. So siya yung Diyos na pinaglilingkuran natin na walang limitasyon. He is a limitless God. Walang kayang sukatin. At dito po sa susunod ng slide, yan po yung I am na pinaglilingkuran natin si Jesus. So, andyan po lahat ng mga karanasan mo. Saan ba dyan? Kung wala pa dyan, pwede mo idagdag yan. Kung sino si Lord, kung sino si Jesus sa buhay mo. Marami yan pero pag wala dyan sa nabasa mo, dagdag mo kung sino si Lord sa buhay mo. Baka madagdagan yan at mapuno yan. So yan po yung Diyos na pinaglilingkuran daw natin. Kung gaano mo siya kakilala sa buhay mo, pwede mong ilagay dyan. At siya lagi ay kikilos sa buhay mo. Sino si Lord sa buhay mo? Sabi niya, you can define who He is in your life. It depends daw kung paano mo siya nakilala o naranasan. At personal po ulit ito. Sabi niya sa next slides po, ngayon daw po kung kilala mo na ang Diyos na pinaglilingkuran mo, merong 4 po na dito, important things na gagawin mo. 4 lang naman po to, kaya mabilis lang po tayong matatapos. Sabi niya, if you know the God you serve, there are the 4 important things you must do. Hallelujah. Number 1 daw po, you need to have a strong confidence in God. Sabi ko nga po kanina, magkakaiba po yung sukatan ng pananampalataya natin. Pero daw yung confidence, yung strong confidence na to, very personal daw po to at sabi ko kanina, hindi po basta-basta na dumadating to sa isang mananampalataya. So, bago mo nakilala si Lord hanggang sa ngayon, ibig sabihin, may ginagawa si Lord dun sa journey mo sa Kanya. So yung confidence sa'yo, nabibuild yun through your journey
sa Panginoon at bawat nararanasan mo ang isang miracle ni Lord, naniniwala po ba kayo ng Diyos kaya gumawa ng himala sa buhay nyo? Amen. So, isa po yun sa isang confidence natin. Kaya nga faith po, di ba? So, naniniwala tayo sa isang Diyos na makapangyarihan. So, doon lalo nabibuild yung confidence natin. At si Lord nalalaman niya yung confidence ng faith natin. So, kikilos siya sa atin. At unti-unti po yun, yung strong confidence natin sa Lord, nangyayari. At tapos sabi po dito, yung confidence na yun is may malalim ka at malakas na kumpiyansa sa Diyos na pinaglilingkuran mo. At sabi ko nga, hindi po basta-basta ito bilang isang Kristiyano na ipaprocess po ito at hinuhubog daw ito ng panahon bilang isang mananampalataya. At sa ganun daw po, yung confidence natin talagang naiaano natin sa buhay natin. At dito po yung verse na babasahin po natin kanina. Sabi po dito kasi, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it, and He will rescue us from your hand, O King. Ibig sabihin, yung strong confidence nila sa Lord, na-build na. Kaya nga po nakilala niya si Lord na bilang isang tagapagligtas. Sabi niya, able to save. Ibig sabihin, yung Diyos na pinaglilingkuran nila, na kinilala nila mula sa mga sinulat ni Moses at sa mga declaration ng mga propeta na nauna sa kanila, alam nila, at yung sa mga karanasan na ginawa ni Lord sa buhay nila, alam nila na ang Diyos pala may kakayahan magligtas sa kanila. Sabi kasi is may kakayahan, no, able to save. So ibig sabihin, hindi biro to. Kasi nasa sitwasyon sila na itatapo na sila sa blazing furnace. Ibig sabihin, yung confidence na yon subok na at matibay. So alam nila na ang Diyos kaya silang iligtas kasi able to save us from it. At meron pang isang bonus, sabi nila, alam daw nila na ang Diyos kaya silang saklolohan sa kamay ng isang hari. So ibig sabihin, yung ginawa ni Lord sa buhay nila in the past at dito sa sitwasyon na to, okay na yung yung pananampalataya nila. Nakabuild na yung confidence nila na alam ang Diyos nila, kaya magligtas, may kakayahang magligtas, kayang gumawa ng supernatural sa buhay nila, and kayang i-rescue sila sa mismong actual na sitwasyon na ganyan. So sa atin, bilang isang Kristiyano, hindi ko naman alam, wala pa naman tayo sa ganyang sitwasyon, pero ako, naniniwala ako, base sa karanasan ko sa Panginoon at base sa karanasan nyo rin, at personal yun, walang may alam, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi tinetreasure ko yun. I know that God is a supernatural God. Marami siyang ginawang miracles, signs and wonders sa buhay namin mag-asawa, at mula kahit nung binata pa ako, maraming pinaranas si Lord, at nagpapasalamat ako kasi tinetreasure ko yun. Diba? At salamat sa Panginoon. Tapos sabi po dito sa Proverbs 3:26, for the Lord will be source of your confidence, He will guard your foot from being caught in a trap. Sabi po niya, yung pinagmumulan doon ng kumpiyansa mo sa pananampalataya mo kay Lord, siya yung pinanggagalingan nun. Dahil nga bakit sa kanya nanggagaling kasi sa mga bagay na ginawa niya sa buhay mo. Amen. Marami po bang mga dakilang bagay na ginawa ang Panginoon sa buhay niyo? So, hindi lang po ito dahil sa sinasabi ko, alam ko personal po ang faith natin, so alam ko po si Lord may sinasabi sa bawat isa sa atin. Kaya ito ay isang personal na pagkakilanlan po natin sa Panginoon na pinaglilingkuran natin. Number 2 po, malapit po tayong 4 lang po to. So number 2 po sabi niya, you need to trust in God even if. Sabi niya, kailangan mo doon magtiwala sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Even if, kayo na pong bahala magdagdag yan kung ano yung even if na yan. Even if na dumadanas ka ng bagyo sa finances mo, bagyo sa relationship mo, pamilya, anak, karir mo, o ano pa man na bagay na yon, itong even if na to kung nagtitiwala ka sa Lord, at alam mo yung number 1 kanina, yung kumpiyansa mo sa mga karanasan mo sa Lord, magtitiwala ka sa Panginoon. Sabi niya kasi, because of faith experience in God, you will trust Him. Yung pananampalataya ng karanasan mo sa Kanya, mula nung nakilala mo siya hanggang ngayon, panigurado magtitiwala ka sa Kanya. At kahit minsan, hindi ayon sa gusto mo yung mga kasagutan ng panalangin mo, pero pag si Lord ang sumagot, the best. Pag si Lord sumagot, the best. Amen. At sabi niya, even if pakiramdam mo parang walang kasiguraduhan sa buhay dahil sa emotion mo. Emotion lang yun pero meron talagang kasiguraduhan sa Panginoon. Amen. Minsan kasi naglalaban yung emotion mo. Pero walang kasiguraduhan sabi ng emotion mo, pero meron talaga pag naka-Lord ka. Amen po ba? At ang even if na to, dito po sa verse na to, sabi niya,
sa Daniel 3 verse 18, but even if he does not, we want you to know, O King, that we will not serve your God or worship the image of gold you have set. Sabi niya, kahit di niya gawin, nalala ko nag-usap kami nakaraan ni Pastor sa Mednet, sabi niya, Pastor, paano kaya kung ano siya, kung hindi sila pinakinggan ni Lord? So sabi niya, doon napapasok yun, yung madalas natin tugtugin sa patay, upang sa mabuhay o sa mamatay, ay mabigyan kita ng karangalan. Dito pala papasok yun. Kaya sabi niya, even if he does not, kahit di niya kami pakinggan. So, doon pala papasok yun yung upang sa mabuhay at sa mamatay, ay mabigyan kita ng karangalan. Sabi niya, to live is for Christ and to die is gain. So, doon pala papasok yun. Noong una, hindi ko masyadong maintindihan eh. Sabi ko, paano nga pala kung di siya, nung pinag-aaralan ko siya, buti na lang natanong ko kay Pastor Benji, doon na papasok yun, na kahit di ka pakinggan ni Lord muna sa sitwasyon na yun, di ba sabi ni Philippians 1:21, to live is for Christ, kung mabuhay para kay Kristo, at ang mamatay ay isang kapakinabangan. Hallelujah. So, at ito, yung we want you to know, O King, hindi basta-basta ang salita po to. Magsasalita kanang ganon sa isang hari na kaya kang patayin. So, isang prangkang salita na may pananampalataya, totoo sila sa harap ng hari. So mamatay o mabuhay, bahala na. Basta't na kay Lord kami. So yun po yung binabanggit niya dito sa verse na to. Sabi niya, gusto naming malaman mo, O hari, na hindi kami maglilingkod o sasamba sa Diyos na ginawa mo. At sabi niya, ang pagtitiwala natin kay Lord, kayang baliin yung sitwasyon na yon, na nasando sila sa buhay at kamatayan. Kayang baligtarin ng Diyos ang sitwasyon na yon. Sabi ko nga, Lord, wala pa ako sa sitwasyon na ganyan, na yung pupugutan ako ng ulo. Pero ipaparana sa Lord na nasa sitwasyon ka ng mga problema sa buhay. Although hindi ka pa sa ganyang sitwasyon, pero ang Lord kayang bumali ng sitwasyon mo. Kayang baguhin ang lahat ng problema natin sa buhay natin. At ito, pinakagustong-gusto ko to sa Bible verse eh, kahit si Mrs. ko gustong-gusto to eh. Yung verse na to, napakasarap pong basahin to. Sabi niya sa Habakkuk 3:17 chapter 3 verse 17 to 18. Sabi niya, for even if the fig tree doesn't blossom and no fruits is on the vines, even if the olive tree fails to produce and the fields yield no food at all, even if the shield vanish from the sheep pen and there are no cows in the stalls. Ano yung sabi niya sa baba? Still, I will rejoice in the Lord. I will take joy in God of my salvation. So, 3 beses binanggit din, even if kahit na, di ba, kahit na sabi niya, hindi daw magbunga yung tinanim niyang, di ba, kahit nandun ka sa finances struggle or nasa anumang sitwasyon ka, even if sabi niya, yung mga tinanim mong trees hindi mag-produce, sabi niya, wala ng mga kambing or tupa dun sa kamalig, sabi niya, mananatili ako at magagalak sa Diyos sa pinaglilingkuran ko. I will rejoice in the Adonai or the God. Sabi niya, I will take joy in the God of my salvation. Palapakan mo nga ang Panginoon sa buhay mo kasi alam ko, may ginagawa siyang dakilang bagay sa bawat sitwasyon natin. So, bababanggit mo yung ganyang salita kahit nandun ka sa sitwasyon. Kasi ang buhay Kristiyano, di ba kinakata, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Pero ang buhay ng Kristiyano, kahit nandun ka sa sitwasyon ng problema, masayang tunay pa rin. Kasi yung Diyos sa pinaglilingkuran natin, supernatural yan. Hindi ka mapapahiya. Walang napapahiya na anak ng Diyos na tumawag sa Kanya. Amen po ba? Amen po ba? Declare mo palagi ang Diyos kayang gumawa ng supernatural. Huwag mo siyang limitahan sa buhay mo. Basta sa pagkikilala ko sa Kanya, may naranasan akong supernatural sa buhay niya. Kaya, andito ako siguro sa sitwasyon ko na nagpapasalamat ako sa Lord. Kasi naranasan ko siya. Amen. Mabilis na po tayong matapos. Ito na po. Ayan, number 3 po. Sabi po dito, you need to have courage in serving even in the midst of. So kayo na pong bahala magdagdag yan sa 3 tuldok na yan. Even in the midst of. Kung ano yung, kailangan doon magkaroon daw tayo ng courage in serving God kahit nasa gitna ka ng sitwasyon ng problema o kung anong problema na yan o bagyo sa buhay mo. Sabi nga doon sa isang napakinggan kong kanta ng Hillsong ata yon, sabi niya, all of my life and every season, sabi niya, you are still God.
I have a reason to sing, I have a reason to worship. Sabi niya, all of my life and every season, sa lahat daw ng mga panahon, sabi niya, you are still God. Mananatili kang Diyos. Amen po ba? Mananatili siyang Diyos, sabi niya, at meron ka dapat dahilan para umawit sa Kanya. Diba? Meron kang dahilan umawit sa Kanya kahit na doon ka sa sitwasyon. Kasi masarap magpuri pag okay ang lahat. Tama po ba yan? Hindi. Totoo. Masarap magpuri pag okay ang buhay. Wala ka, all is well. Pero ang hirap kaya magpuri kapag ano ka, pag nasa doon ka sa sitwasyon. Pero sabi nga doon sa nabasa ko, sabi nga, mas lalo daw lumalabas yung pag napipiga ka na ng problema, yung tunay na katas ng pag-iisang Kristiyano. Doon daw lumalabas yung pananampalataya mo. At base po dito sabi niya, kailangan mo daw magkaroon ng courage or tapang sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga doon sa binasa nating verse kanina, ay sa tatlong mananampalataya dito, si Shadrach, Meshach at Abednego, hindi daw uso sa kanila yung compromise. Hindi daw nila alam yung salitang compromise kasi hindi nila kayang mag-renounce doon sa mismong sitwasyon. Hindi nila kayang i-deny si God sa buhay nila. So, sabi nga, you cannot serve two master. So, hindi ka pwede mag-compromise doon. At doon sa sitwasyon na inano nila, kayang nilang panghawakan na sabi niya, we will not serve your gods. Sabi niya, but even if he does not, we want you to know, O King, that we will not serve your gods. Sino ba yung Diyos mo? Diba? Sino yung Diyos mo? Yung Diyos na pinaglilingkuran ko kasi marunong mag-perform ng miracle Diba? Ang Diyos na pinaglilingkuran ko, nagmamahal. Ang Diyos na pinaglilingkuran ko, kaya magpagaling. Diba? Hindi namin paglilingkuran yung Diyos na Diyos mo. Hindi ko alam kung sino yung Diyos-Diyosan na yan. Pero ang Diyos na pinaglilingkuran ko si Kristo, na kayang gumawa ng lahat ng miracle sa buhay mo. Amen po ba? Kayang gumawa ni Jesus Christ sa buhay mo ng miracle. Amen po ba? Amen. At sabi po dito, sabi niya we will not serve your God, hindi kami maglilingkod sa Diyos-Diyosan mo. At sabi niya, hindi ko naman kilala yung Diyos-Diyosan mo pero kilala ko yung Diyos ko. At ako, sa mga testimony po sa buhay ko, kilala ko yung Diyos na pinaglilingkuran ko base sa karanasan ko sa Kanya. Katulad nga po na kwento ko po dati, nung nasa Olonga po ako dati, full-time workers po ako doon, wala rin pong asawa, sabi ko. Wala rin pong trabaho si misis ko noon. At ako po, nagpo-full-time workers po ako sa church. At nung nanganak siya kay Shem, ang laki ng inabot ng bill namin kasi muntik na po siya mag-income siya. So, tumaas po yung bilirubin ni Shem. At isang buwan po kami sa Gordon Hospital. Kung alam niyo po yung Gordon Hospital sa Olonga po. At umabot po ng 89,000 yung bill namin sa hospital. Hindi pa po kasama yung bill ng gamot. Yung bill ng gamot nasa siguro 24,000. So kung susumahin mo siya, nasa 100 plus. Full-time workers po ako sa church. At ang allowance ko po doon, although ganun po, alam ko ang Diyos kayang mag-supply sa buhay ko. At kayang mag-supply sa buhay namin. At naalala ko noon, ito, totoong testimony po to. Sabi sa akin ng pastor namin dati doon sa Olonga po, nagbigay siya sa church, galing sa church, ito, 2,000. At sabi niya, may binanggit siya sa akin, panampalatayaan mo yung mga susunod. So alam ko ang Diyos kayang kumilos sa sitwasyon na yun. At pinangawakan ko yung sinabi niya, sabi niya, panampalatayaan mo. Ito yung kaya ibigay ng church. At sabi niya, yung mga bili mo 100,000 plus, sana kukunin yun. Full-time workers ako sa church, wala rin siyang trabaho. At araw-araw na ginagawa ni Lord sa buhay namin doon, salamat dahil pinadaan niya kami sa ganong sitwasyon. Marami siyang ginamit na tao. At siyempre, bibigyan ka rin niya ng wisdom. Siyempre, lumapit din ako sa mga politiko. Siyempre, bilang isang citizen, kailangan mong i-ano rin yung di ba, na mag-ano ka ng, ano yung tawag doon, financial assistant. So, nahalal sila. So, kailangan mong lumabigyan ka ng wisdom ni God. Hindi ka naman pwedeng umupo doon o mahiga sa hospital tapos babagsak niya sa kisame yung 100,000. Hindi naman pwede yon. Bibigyan ka niya ng wisdom tapos ginamit ko yung SSS, PhilHealth niya. At yung 100,000 na yon, tapos yung mga tao na hindi mo kilala, gagamitin pala ni Lord yung hindi mo inaasahan ng mga tao. Gagamit si Lord ng paraan sa'yo. Sabi nga doon sa Bible, di ba, kahit nga uwak ginamit ni Lord para magdala ng tinapay doon kay Elisha o Elijah. Hindi ko po alam. Kay Elijah ba? Kay yon. Ibig sabihin, kahit yung mga
tao na hindi namin kilala gumamit. At yung 100,000 na bill na yon, umabot ng 12,000 na lang. At praise the Lord, balak pa sanang maging 6,000 yun, kaya lang, inip na siyang umuwi. Na-stress na dun sa hospital kasi 1 month pa naman po pa kami. At isang testimony po yun na ang Diyos pala, bukod sa kaya niyang pagalingin si Shem, masigla na ngayon, kaya din pala niya mag-provide sa ganong sitwasyon. So, isa pa po yun. Tapos po, isang testimony pa dati, nung buntis to, lumabas kami sa press option. Salamat sa Lord, kasi may lumabas na holdupper doon. Nandun sa may likod ng Pag-asa Market sa Olongapo. Grabe, salamat sa Lord. Kasi pagkalabas namin ng press option, saka pala pumasok yung holdupper, saka lumabas. So, salamat sa Lord. Ang Lord pala na pinaglilingkuran ako, kaya magligtas sa'yo. Amen. Kaya magligtas sa'yo. Ang Diyos na pinaglilingkuran mo, kaya kang iligtas. At ito pa nga po isa sa mga testimony ko din sa buhay ko nung akala ko di na makapag-aral. Pero ang Lord kumilos at nag-provide. Kayang-kaya pala ako ni Lord tulungan sa kahit may asawa na at anak ako, kaya ko pala magtrabaho at makapag-graduate. Mapaaral ko yung sarili ko. At salamat sa Lord kasi nakapagtapos ako sa biyaya ni Lord. At yung scholar ko nang yon, natatawa ako kasi ginamit din Lord para makapagpakasal kami. Kasi yung dating kong scholar na in-apply ko po ng first semester na deny, sabi nga all things work together for your own good. Na-deny. Dininay ni Congressman Kunghon. After niyang ma-deny, pagdating ng second semester, in-approve niya na. So 2 yung matatanggap kong scholarship. So bali 12,000. Di may pinangpakasal kami. Gagamitin ni Lord yung mga ganong sitwasyon para malaman mo na ang Lord, di ba si Lord nga, kayang-kaya niyang pagalingin yung mata ng isang tao galing sa luro at saka putik. Although nakakatawa yung kaparaanan ni Lord, pero ang Lord the best kumilos sa buhay natin. Amen po ba? Walang imposible ka Lord, kayang-kaya niya gumawa ng mga, kasi nga sabi nga doon, yung specialization ni Lord. Specialize si Lord sa sa Nothing is Impossible Yun yung special niya Kaya niya gumawa, sabi niya, He can make a way on the desert. Kaya niya gumawa ng mga ganun. Kaya niya humati ng dagat at kaya niyang baguhin ang buhay mo. Amen. At sabi po dito sa Deuteronomy, sabi niya, fear the Lord your God, serve Him only and take your oath in His name. Sabi niya, siya lang daw yung paglilingkuran mo, siya lang yung master mo. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang master. So kailangan, sa Kanya ka lang maglilingkod. At kailangan daw, tuparin mo yung mga pinangako mo sa Lord. So, kailangan tuparin mo yung mga anong pinangako mo sa Lord. Ikaw lang nakakaalam niya, personal nga yung faith natin, di ba? Bahala ka. Tapos ito, sabi po din sa Deuteronomy 6 verse 14 to 15, do not follow other gods. Sabi niya, wag mo daw sundin yung ibang mga Diyos. The God of people around you, for the Lord your God who is among you is a jealous God. His anger will burn against you and He will destroy you from the face of the land. Siloso pala si Lord. Pero yung pagiging siloso ni Lord is divine. So ayaw ni Lord na may kaagaw siya sa puso mo, sa buhay mo. Ayaw niya na may kaagaw siya. Kaya sabi ko, Lord, minsan nag-pray ako, Lord, patawarin mo ako minsan kung minsan nagkakaroon ka ng kahati, di ba, sa puso at buhay mo. Pero ang Diyos dakila. Hallelujah. Yun, last na po tayo. Number 4, sabi niya, you must worship God only. Wala ka daw ibang sasambahin sa buhay mo, kundi ang Diyos lamang. Wala kang ibang sasambahin sa Lord, sa financial mo, kundi si Lord lamang. Wala kang sasambahin na iba sa karir mo, kundi ang Diyos lamang. So, ibig sabihin, when it comes to financial, bigay mo yung tithes mo and offering mo sa Lord. Sa paglilingkod mo naman, ibigay mo yung oras mo para sa Kanya. At sa pamilya mo, ibigay mo, kasi isa sa ministry din natin ang family, so ibigay mo rin ang oras mo at pagmamahal mo sa Panginoon. At sabi po dito, worship your gods only. Sabi niya, sa 10 utos nakita ko to Ang sabi niya dito, wala kang ibang Diyos maliban sa akin. Yun yung pinaka number 1 po niya sa 10 utos. At sabi niya, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. So pag Diyos-Diyosan, hindi lang ito mismong anito. So kung ano ba yung bagay na nagkakaroon ng idol sa buhay mo,
Katulad, cellphone, ano ba yung career, o ano man yan nagiging kahati si Lord. So, ibig sabihin nagiging idols mo rin pala daw yun. At sabi niya, huwag mong gamitin sa walang kabuluhan ng pangalan ng Diyos. So, wala ka ibang sasabihin kundi si Lord at hindi mo rin pwedeng gamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Panginoong Jesus. At sabi po din dito, sa ika-4 na utos, sabi niya, alalahanin mo si Lord lagi sa the day of Sabbath. So, araw ng linggo o ano man yung sinet ni Lord na para ilaan mo sa buhay mo sa Kanya para sambahin siya. So, sabi dun sa sa Ten Commandments, alalahanin mo daw siya in the day of Sabbath. Sabi po dito sa verse ng Daniel 3:18, sabi niya, but even if he does not, we want you to know, O King, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set. Sabi niya, hindi kami sasamba sa ginawa mong gold na isinet mo. Sabi niya, wag mo daw hayaan, kasi ang gusto nila, sambahin nila yung ginawa ni King Nabucodonosor na image. Pero sabi dito, wag mo hayaan na ibang tao magdikta sa pagsamba mo sa Diyos. So, minsan kasi, yung utang na loob, magko-compromise ka minsan doon, pag may utang na loob ka, nagiging minsan sanhi yun ng pwede kang mag-compromise. Isa yun sa delikado rin eh. Kaya, napakahirap palitan tong utang na loob eh. Diba? Pero kung si Lord ang dahil lang dito mag-compromise ka kay Lord, si Lord na, kasi kay Lord nang gagaling ang source ng lahat ng bagay, di ba? Amen. At sabi niya, worship the image of gold you have set. Wag daw tayo mag-rely doon sa mga riches o kayamanan ng mundong ito. Kasi ito, gold ngayon, gusto nila sumamba sila doon. Diba? 2 beses pa nga daw po ni King Nabucodonosor eh. 2 beses niyang pinaulit. Una, nagpatulog na sila ng mga trompeta, mga tambol para sambahin yung ginawa niyang image. Hindi nakita ng yung mga Babylonian na hindi sumamba yung tatlo. Pinaulit niya uli kasi nabalitaan niya, isinumbong sa kanya yung hindi pagluhod. So pinaulit niya uli, pag binasa niyo po siya 2 beses na pinatulog uli, ayaw pa rin nila talagang sumamba. So ibig sabihin, andoon yung courage nila, na alam nila yung pinaglilingkurang Diyos nila ay tunay at totoo. Amen po ba? Sabi po dito sa Luke 4, verse 8, Jesus answered, it is written, sabi niya nasusulat, worship the Lord your God and serve Him only. Sabi niya, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at paglingkuran mo siya sa buhay mo. Hallelujah. At sabi po dito sa conclusion, but the God who know their God shall be strong and do great. Sabi niya, yung mga tao daw na kilala nila yung Diyos nila, na si Kristo, nagiging isang malakas na mananampalataya at kaya daw gumawa ng mga dakilang bagay sa buhay niya. Amen. Hallelujah po ba na kapag kilala mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo sa buhay mo at naranasan mo siya sa buhay mo, di ba? Sabi niya, isa ka daw na malakas na mananampalataya. Kayang-kaya mo lumakas at kagawa ka daw ng mga dakilang bagay sa buhay mo. At katulad ng mga patotoo mo sa buhay mo, nagiging kalakasan sa iba. At yun lang po. Palakpakan po natin yung Panginoong Diyos na buhay. Ang personal na Diyos sa buhay natin na patuloy na kumikilos noon at ngayon at di nagsasawa na magmahal sa atin. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos na buhay, salamat o Diyos na kayo ay dakila, Panginoon o God. Kailanman, Lord, hindi nyo kami kinalimutan sa kabila, Lord, ng aming mga kahinaan, pagkukulang at hindi magandang bagay, Panginoon, na nagagawa namin sa inyong harapan, Panginoon o God. Yung biyaya mo, Lord, patuloy namin naranasan at sapat, Panginoon o God, patuloy o Diyos na gumagawa ka ng mga dakilang bagay. O Lord, malaya ka, Lord, na kumilos sa buhay namin, Panginoon. Malaya ka, Lord, na gumawa ng mga dakilang bagay. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi ka patapos sa aming buhay. Marami ka pang mga gagawing dakilang bagay, Panginoon o God, sa buhay namin na higit pa sa inaasahan, Panginoon o God. Kaya salamat, Panginoon o God, dahil kami ay naglilingkod, kilala namin ang Diyos sa pinaglilingkuran namin, base sa pagkakilala namin sa inyo. Personal ito, Panginoon o God, ikaw at ako ang nakakailam, sila, Panginoon, at kayo lang nakakailam, Panginoon o God. Kaya Lord, alam namin, Panginoon o God, na ikaw buhay. Ikaw ay Diyos na buhay
sa CHTM Church, Panginoon o God, maging sa buhay Kristiyano namin, Panginoon o God, buhay ang Diyos na pinaglilingkuran namin, na walang sawang gumagawa, Panginoon, ng mga miracle signs and wonders sa buhay namin, Panginoon o God. Kaya salamat, Panginoon, ang kaya namin lang, Lord, ibalik sa inyo, Lord, yung pasasalamat namin, Lord, at yung papuri, pagsamba, Panginoon o God, na nararapat, Panginoon o God, sa isang dakilang Diyos, Panginoon. Kaya salamat, Banal na Espiritu, salamat, Ama. Patuloy ka namin kinikilala at pinupuri, sinasamba sa aming buhay, O God. Lord, lahat ng kapurihan, pagsamba at pagdakila, O God, sa iyo lamang, O God. Patuloy namin na dinadakila ang iyong pangalan, O God. Sa iyong papuri at pasasalamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Palakpakan mo si Lord.